magbabahagi ng salita ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala dahil ang salita po ng Panginoon ay libre lamang po. At wala po kami dito itinataas na reliyon, kundi nais lamang po namin na ibahagi ang salita po ng... So, muli po, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Dagupan. Meant to share the Word of God. Ang buhay ng tao ay kalandayan lamang. Lakas mo, Bes. Kapag wala pong nababaalam kung hanggang kailan po tayo mabubuhay dito sa mundo. Amen po? Binibining pinagpala is share the Word of God right now. So, please share this live streaming. Second batch po tayo ng street preaching sa oras na ito here at Dagupan City Public Market. Yon. Kanina po ay nandun po tayo sa banda roon. Hindi po tayo ang may hawak ng buhay na mayroon tayo. Ngayon po ang tanong, kapag tayo po ba ay nawala dito sa mundo, tayo ay namatay, saan po kaya tayo makakapunta? Yan po yung tanong na karamihan hindi masagot. But this time, gusto po ng Lord na magkaroon tayo ng assurance, kaya nagkaroon tayo ng kasiguraduhan kung saan na ba tayo mapupunta after our life dito sa mundo. Alam niyo po, ang tao ay meron namang dalawang lugar na pagkukuhan ay mundo. It's either sa langit or sa impyerno. Ngayon po, gustong ipaalala ng Panginoon sa atin na ginawa niya ang impyerno hindi para sa tao, hindi para kay Satanas at sa mga demonyo. Ngunit, kapag ang taong makasalanan ay hindi magsisi at hindi manumbalik sa ating Panginoon, siya ay mapaparusahan sa impyerno ng walang hanggan. Alam niyo po ba kung bakit niya ito naririnig ngayon? Hindi para ikaw ay condemn na, pero dahil mahal ka ng Panginoon at gusto niyang paalalahanan na anak, magbalik ka sa akin, anak, magsisi ka na sapagkat ayaw kitang mapahamak. Sa lahat po ng mga magulang na nakakarinig ng tinig na ito, hindi po ba't ayaw natin napapahamak ang ating mga anak? Higit lalo ang ating Panginoon. Kung ngayon po nagkakaranas po tayo ng init, dahil po sa init ng sikat ng araw, pinapawisan tayo. Alam niyo po, hindi po yan ba ikukumpara kung gaano mainit sa impyerno. Because siyempre imagine, yung isang dagat, itis na tubig, ay apoy. Ganun Lakas po mo pa, Bes. sa impyerno. Lapit mo. At alam niyo po, ayaw po ng Panginoon na doon po tayo mapunta. Sapagkat nais ng Lord na tayo ay mapasama niya sa langit. Pero, dahil ang pag-ibig ng ating Panginoon, Ate, babasahin po. Pwede po kayo magbasa. Libre lang po yan. ang Yes po. kanyang binigay sa atin ay free will. Now, what is free will? When we say free will, binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon kung anong pipiliin natin. Are we going to do good or are we going to do bad? Tatanggapin ba natin si Lord o hindi? Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po aksidente na naririnig niyo ang tinig na ito. Sapagkat labis ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, kung kaya paulit-ulit niya pong pinapaalalahanan ng kanyang mga anak na magsisi sa kasalanan at manumbalik. Again, nais ipaalala ng Panginoon, Come on. magsisi sa kasalanan at manumbalik. We're at Dagupan City. Ay, masyado na akong makasalanan. Ang dami ko nang nagawa. Palamura ako, mabisyo ako, madami akong ginagawang kasalanan. Mapapatawad pa ba ako ng Panginoon? Alam niyo po, ang ating Panginoon ay hindi katulad ng tao. Na kapag ikaw ay nagkasala sa tao, hindi nakakalimutan ng taong yun yung nagawa mo kasalanan. Ngunit iba ang grasya at habag ng Panginoon. Sapagkat the moment na ikaw ay magsisi, ikaw ay tumalikod sa kasalanan, ikaw ay manumbalik sa Panginoon at humingi ng kapatawaran, ang Diyos ay handa na ikaw ay patawarin kahit gaano kasama ang listahan ng kasalanan mo. Bakit? Kasi mahal ka niya. There are times na sasabi mo na, paano ko masasabing mahal ako ng Lord? Lagi akong merong problema, merong mga sakit, merong mga pangangailangan na hindi nawawala.
mapagmahalang Diyos. Alam niyo po, sabi po sa John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa lahat po ng magulang na nakakarinig ng kilig na ito. Come on, please share this live streaming Ang buhay here at Dagupan City. Ito po tayo sa public market, bilihan po ng gulay. Kanina po nandun po tayo sa mga malapit sa bilihan ng prutas. And this time po nandito po tayo ngayon sa bilihan ng mga gulay. Tapos may mga ukay. Hindi po namin alam kung saan to. Yan po, Dagupan City. Malingas Market. Yan po. Dami pong tao rito ngayon na namimili. Then, yun, preaching gospel with Binibining Pinagpala right now. Yung pinakamabait at banal na kakilala natin ay nagkasala. Ngunit, ang Diyos po natin ay tapat na kaya niya na linisin ang isang tao kahit gaano ito arumi, kahit gaano ito makasalanan. Alam niyo po, sabi ko sa Biblia, ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Ngayon, ano po yung kamatayan na tinutukoy dito? Alam niyo po, merong dalawang buhay ng kamatayan. Ito ay kamatayang pisikal at kamatayang spiritual. Pag sinabi ko natin kamatayang pisikal, yun po is yung mamamatay po tayo dito sa ating mundo. At pangalawang kamatayan po is kapag ang isang taong makasalanan ay hindi nagsisi at siya ay patuloy na nabuhay sa kasalanan, ang kanyang kaluluwa ay mamamatay sa impyerno ng walang hanggan. Alam niyo po ba mga kapatid, mga kaibigan, na once na isang taong makasalanan na napunta sa impyerno, kahit gaano pa siya magsisi, ay hindi na makakaalis doon? Kaya nais po ng Panginoon sa mga oras na ito na tayo po ay manumbalik na sa Kanya. Kung merong tamang oras upang magsisi, upang manumbalik, ay hindi po mamaya, kundi ngayon. Come on, that's Bakit right. po? Hindi mo natin alam hanggang kailan ang... Nay, babasahin po, libre lamang po. Alam Babasahin niyo po. po, mahal na mahal po ng Panginoon ang bayan ng Dagupan. Ate, babasahin po, libre lamang po. Meron po kayong naririnig ngayon po dito. Alam niyo po, kung titignan niyo, wala po kaming makukuha dito. Hindi po kami humihingi ng pera, napipreach po kami dito sa sikat ng araw. Bakit po namin ito ginagawa? Dahil mahal po kami ng Panginoon. Kasi siyempre, imagine that. Alam niyo po, wala pong tao ang deserving sa pagmamahal ng ating Panginoon. Pero dahil ang ating Diyos ay pag-ibig, tayo ay Kanyang pinapaalalahanan. Paulit-ulit na pinapaalalahanan. Alam niyo po, the moment na ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan, that was the moment na ang ating buhay ay hindi na po natin magmamay-aral. Come on, that's right. Halimbawa na lamang po, tayo po ay nagsangla ng alahas. Ngayon, meron pong ibang tumubos. The question is, sino na po ang may-ari ng alahas? Yung nagtubos. Amen? Ganon din po sa ating buhay. Dapat tayo ang ibababa sa krus. Bakit? Kasi tayo yung makasalanan. Jesus Christ has no sin. Hindi po nagkasala ang Panginoon. Pero bakit siya ang pinako sa krus? Dahil sa kanyang pagmamahal. Ibig na tayo ang dapat ng Lord na amon niya. Dahil gusto ng Lord, tubusin tayo sa kasalanan, hindi tayo mapahamak. That's right. So please share this live, mga kapatid. And Hindi magsisisi yun, ang tao. Mapapahamak. tag your family na nais po nating maabot sa Panginoon. Pero alam niyo po, hindi po natin, no? Kung gaano na po tayo katagal dito sa mundo, kung ilang taon na po tayo, yan rin po yung taon na ibinigay sa atin ng Lord na pagkakataon upang magsisi sa ating mga kasalanan at manumbalik sa Kanya. Oh, that's right. Bayan ng Dagupan. Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman.
Panginoon, na magkaroon po tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. That's right. Bakit? Sapagkat hindi relihiyon ang makapagligtas sa tao. Hindi pera ang makapagligtas sa tao. At hindi rin kasikatan ang makapagligtas sa tao. Ang makapagligtas sa tao ay walang iba, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Can you imagine that? Na gustong makipagrelasyon ng Diyos sa iyo. Amen? Isipin natin, no? Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, gustong magkaroon ng relasyon. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay lagi na nalulungkot sa tuwing hindi po natin siya inaalala. Dahil kadalasan, ang tao, inaalala lang ang Panginoon kapag may kailangan. Inaalala lang ang Panginoon kapag inaalala lang ang Panginoon pag sinasanda, paglingko. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, araw-araw, maalala po natin siya. That's right. Pagkagising po natin sa umaga, we should give thanks to our Lord. Bakit po? Hindi lahat pa. At hindi lahat ng nagigising ay may lakas pa. Let us give thanks to the Lord na meron tayong lakas upang pumasok sa trabaho, upang pumasok sa school. Dahil alam niyo po, lahat ng yan, pinibigay sa atin ng Lord ng Israel. Diba po? Ano ba naman po yung simpleng pasasalamat natin sa ating Panginoon? At at the end of the day, bago po tayo matulog, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa maghapon niya po pag-iingat sa atin. Alam niyo po, isa lang po ang sabihin sa atin ang Panginoon. Na kahit anuman ang nagawa nating pagkakamali at pagkukulang, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nagbago. That's right. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nawala. Come on. Kanya lamang na tayo ay magsisi. Sinabi po natin magsisi, ibig sabihin tayo po ay tatalikod sa kasalanan. Hindi na po tayo babalik sa mga kasalanan. Pag sinabi po natin nagsisisi, hindi lang po yung simpleng paghingi ng tawad. Hindi lang po yung pag-iyak. Pag sinabi po natin pagsisisi, nakalimutan na po natin ang paggawa ng kasalanan. At manumanggaling sa atin. That's right. Ngayon po, Come on. sino po ang gusto na magkaroon ng paligtasan? Sino po ang gusto na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos? Sino po ang gusto na manumbalik sa ating Panginoon? Maaari niyo po ba ako samahan sa pananalangin? Sabihin po natin, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala. Nagsisisihan ko na po lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y silang hanggang sa ngayon. Panginoon, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Panginoon, magpapagpapit ang aking buhay ngayon at magpakailanman. Panginoon, sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Ako na po mananalangin para sa inyo. Heavenly Father, nakita mo, Panginoon, ang mga taong ito na nakikinig ng iyong salita at ikaw ay tinanggap. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw nga po, Lord, na siyang patuloy na magpakilala sa kanila, na siyang magturo, O Diyos, kung paano mabuhay ng ayon sa inyong kalooban. And Lord, bless the people of Dagupan, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na lahat ng kanilang pangangailangan ay inyong ipagkaloob. At anuman, Panginoon, ang iniisar ng kanilang puso, ikaw nga po, Diyos, ang siyang That's right. magkaloob That's ito ayon right. sa inyong kalooban. Dagupan is for Jesus. So I challenge all the disciple of God to share the word of God in every town. Ang inyong banal na presensya at ang inyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po sa inyong time at God bless at po.